Buong lakas na sumuntok ang mandarayang si Tommy na agad iniwasan ni Eros kasunod ang pagtalon papalayo, na itukom niya ang kanyang tuhod dahil ramdam pa din ang lakas ng atake ng kalaban. Halos dumubli ang lakas nito ganun din ang laki dahil sa inumin na kanyang ginamit. Buong tapang na itinutok ni Eros ang kanyang espada sa kalaban kasunod ang mabilis na pagtakbo papalapit kay Tommy, ngunit hindi niya inaasahan ang gawing pag-iwas nito sa atake kasunod ang pagsalo ng kanyang sibat, sabay sabing tapos na ang oras ng ating bida habang may nakakainis na ngiti sa mga labi. Pagkasabi nun buong lakas niyang sinipa si Eros na tumama sa kanyang tiyan saka inagaw ang sibat na hawak nito. Hindi pa man siya bumabagsak sa lupa nang makitang papalapit muli sa kanya si Tommy tanan ang sibat na agad na inihagi sa kanyang kinaroroonan. Para depensahan ang ataking ito agad niyang ikinuyom ang kamao kasunod ang pagpapakawala ng bronze technique splintering fist. Nagliliwanag na kulay asul na apoy ang bomb alot sa kanyang kamay na tumama at nagpalipad papayo sa paparating na sibat. Tumilapon ito sa labas ng entablado sa baba ng kinaroroonan nila. Habang nanunood nakita ni Professor Graham ang walang lamang bote ng substance na ininom ni Tommy kanina. Agad na itanim ni Cedric kung anong klaseng inumin iyon. Pinaliwanag naman ng professor na ito ay ang Synthetic Hypertrophy Accelerator, isang uri ng substance na ginagamit noong una upang talunin o mapantayin ang mga zombies at evolved beast. Dagdag pa nito na mabilis nitong napapalakas ang isang tao subalit, sa oras na gamitin ito ay hindi na siya makakabalik sa tunay niyang anyo dahil sa epekto nito. Nang marinig ito lalaking nakaupo sa itaas, seryoso itong nanunood habang sinusuri ang bawat hakbang ng magkatunggali. Ang lalaking ito ay si William Stryker ang ama ni Tommy, at dahil sa presensya niya naisip ni Professor Graham na imposibleng itigil ang laban. Malalakas na suntok ang patuloy na natatanggap ni Eros mula sa mandarayang si Tommy. Sinabi pa nito na dahil wala na ang armas ni Eros lalo itong walang laban sa kanya habang naglalakad papalapit sa ating bida na kasalukuyang nakahiga sa sahig. Sapaw niya ang kanyang buong katawan na puno na ng nagdurugong sugat. Ngunit buong determinasyon siyang bumangon kasunod ng pagpunas ng dugo sa mga labi niya at nakangising sinabi na hindi lang ang sibat ang tangi niyang armas na magagamit. Kasunod nito ang pag-ayos ng tindig at sinimulang paganahin ang kanyang explosive anger. Ang kakayahan niyang ito ay magbibigay sa kanyang ng matinding lakas at bilis sa loob ng 10 minuto, ngunit matapos ito makakaranas naman siya ng 5 minutong labis na panghihina. Patuloy ang paghakbang ni Tommy papalapit sa kanya nang mabilis niya itong sagudin ng patakbo, sabay nilang itinaas ang kanilang kamao kasunod ang pagsasalubong nito sa ere. Malakas na puwersa ang bomb alot sa loob ng training arena dahil sa magkasalubong na atakeng iyon na nagpanganga sa mga manunood. Bakas naman sa mga mata ng mga ito ang labis na paghanga kay Eros dahil nagagawa nitong makipag-sabayan at mapantayin ang lakas ni Stryker. Nang magtama ang kanilang kamao agad na naramdaman ni Tommy ang lakas na dumadaloy sa pasalubong ni Eros sa atake niya. Nasabi niya sa sariling ginawa na niya ang lahat ngunit hindi pa din niya mapasuko si Eros. Galit na sinabi niyang hindi siya ang matatalo sa laban at kailangan niyang patayin ang ating bida. Maliksi namang nakikipagsabayan sa Eros sa kanya na animoy walang nararamdamang sakit dahil sa mga natamong sugat. Magkalapit ang dalawa habang parehong nag-aantay ng tamang oras upang umatake. Tinaas ni Tommy ang kanyang kamay na akmang aatake at gagamitin ang kanyang skull-crushing fist. Nasa harap naman niya ang ating bida na mabilis na iniwasan ang atake ni Tommy habang nasa isip na magagawa niyang gamitin ang buong lakas para sa atakeng kanina pa niya inaantay. Buong puwersa niyang ginamit ang kanyang splintering fist at sinuntok ang katunggali na tumama naman sa kaliwang braso nito. Buong pagmamayabang namang ngumiti si Tommy habang sinasabi na masyadong makunat ang kanyang balat kaya't walang epekto dito ang atake ni Eros. Pagkarinig nito agad siyang sumagot at sinabing hindi ang balat ni Tommy ang kanyang punteriya kundi ang internal organs nito kasunod ang bahagyang pagngisi. Pagkasabi niyo nakita ng lahat ang matinding pagdurugo at panlulapaypay ng kaliwang braso ni Tommy. Nanlalaki ang mata ng lahat sa loob ng training arena at nagsimulang umugang ang ingay at bulungan. Namamangha sila at hindi makapaniwala na nagawang mamaster ni Eros ang isang silver technique na lubhang napakadelikado, sa loob lamang ng maikling panahon. Napaluhod naman ang mayabang na si Tommy habang hawak ang nagdudugo at hindi na makaramdam na braso habang puno ng pagtatanong ang mga mata. Bago pa siya magsalita agad na sinabi ni Eros na tama ang kanyang iniisip.
Nagawa niyang mamaster ang splintering fist sa loob lamang ng 3 araw kasunod ang pagpapalim na siya ang nagwagi sa laban. Ngunit dahil ayaw mapahiya, agad na sinabi ni Tommy na hindi siya susuko hanggat hindi niya natatalo ang ating bida. Kapit niya sa kanyang kanang kamay ang isang angkutsilyo kasunod ang pagsugod kay Eros. Mabilis namang nasalo ni Eros ang kamay nito at walang pag-aalinlangang sinabi na dahil kamatayan ang hinihiling nito ito ikinagagalak niyang ibigay kasunod ang pagtaas ng kamay at akmang muling pagpapakawala ng splintering fist. Nang biglang may sumigaw at nagpakawala ng kapangyarihan mula sa mga manunood na mabilis na naging dahilan ng pagtilapon ni Eros. Gulat namang napatayo mula sa upuan si Professor Graham pati ang 2 katabi nito. Agad silang tumakbo paakyat ng stage para tulungan at alalayan ang ating bida. Nakamarka naman ang inis sa mukha ni Professor Graham habang nakatingin kay Tommy na ngayon ay kasalukuyang nasa likod ng ama niya na nasa taas na din ng stage. Ito ang nagpakawala ng kapangyarihan na nagpatilapon kay Eros. Rinig ang usapan ng lahat nang makita ang mga nangyayari. Si William Stryker ay malapit ng maging 4th Order Warrior at dahil doon kilala ito na makapangyarihan. Sinabi ni Professor Graham sa kaharap na hindi dapat manghimasok sa labas sa loob ng training arena dahil alam niya ang patakaran. Walang reaksyon namang sinabi ni William na hindi niya makakalimutan ang binatang si Eros kasunod ang pagtalikod upang umalis kasama ang kanyang mayabang na anak. Malakas namang inanunsyo ng tagapagsalita na ang nagwagi sa laban ay si Forrest Eros mula sa Class 29 na kasunod nun ang pagbubunyi ng lahat. Alas 11 na ng umaga nang may kumatok sa pintuan ni Eros at buong awtoridad siya nitong pinabangon. Nang hihina naman at puno ng band-aid sa mukha ang ating bida nang buksan niya ang pinto at sabihin na kasalukuyan pa siyang nagpapahinga at nagpapalakas dahil sa naganap na laban. Bumungad sa kanya ang seryusong mukha ng kanyang professor at agad na sinabing meron siyang mabuti at masamang balita para sa ating bida. Sumagot si Eros sa nanghihinang tonong unahin na sabihin ng professor ang masamang balita. Diretso naman itong naglakad papasok sa silid ni Eros habang nasa likuran ang magkakapit na kamay at sinabing makakatanggap si Eros ng karampatang parusa ayon sa academy. Gulat namang napatanong ang ating bida kung ano ang ginawa niyang mali upang parusahan. Malungkot na napaupo si Professor Graham sa isang silya sa harap ni Eros kasunod ang buntong hininga bago sinagot ang tanong. Sinabi nitong dahil ito sa pagkakatalo niya at kamuntikang pagpatay sa pangalawang anak ni Mr. William na si Philip. Dagdag pa nito na para sa Stryker family isa itong malaking pang-iinsulto, at dahil sa makapangyarihan ng kanilang pamilya wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa utos ng academy. Naikuyom ni Eros ang kamao matapos marinig ang balitang iyon nang muli niya tinanong ang professor kung anong klaseng parusa ang nais igawad sa kanya. Malalim na buntong hininga ang muling nagawa ni Professor Graham bago siya sagutin. Sinabi nito na kailangang pumunta ni Eros sa Starlight City kasama ang mga totoong warrior upang wasakin ang Fortress of Light. Ang Fortress of Light ay isang malakas at malaking tanggulan sa kanluran, ngunit lubha itong naapektuhan ng nangyaring pagsabog maraming taon na ang nakakaraan na naging dahil upang maging mga halimaw ang lahat ng naruroon manggagawa man o warrior. Kaya't isang misyon ang inatas sa kanila para sa kaligtasan ng mga naninirahan malapit sa fortress. Nang marinig ito ni Eros hindi siya agad nagbigay ng reaksyon ngunit nasa isip niyang magandang pagkakataon ito upang magkaroon ng madaming points na maaari niyang magamit upang lalong maging malakas. Matapos ang malalim na pag-iisip nakangiti niyang sinabi na tatanggapin niya ang parusa, na ikinabigla naman ng kanyang professor. Napatayo ito dahil sa magkahalong pagkagulat at pag-aalala sabay pasiga na sinabing hindi biro ang lugar na pupuntahan niya dahil 70% ng mga warrior na sumubok ang hindi na nakabalik. Pilit niyang pinakalma ang sarili at sinabing gumagawa na siya ng paraan upang maibaba ang parusa kaya't hindi kailangan ni Eros na magdesisyon kaagad. Itinaas naman ng ating bida ang kanyang kamay dahilan upang tumahimik ang professor na kaharap kasunod ang pagsabi na buo na ang kanyang desisyon na sumabak sa gera laban sa mga halimaw. Pilit niyang ibahin ang usapan nang itanong kung ano ang dala nitong magandang balita para sa kanya. Hindi naman agad nakapagsalita ang professor na nakatingin sa kanya. Nang mabalik ito sa sarili agad nitong sinabi na dahil si Eros ay bagong miyembro ng Top 100 isang award ang ibinigay sa kanya ng Academy sabay abot ng Silver Technique Card ang Wrathful Rainstorm. Ayon kay Professor Graham ang teknik na ito ay ginawa ni Econ Ezra isang dalubhasa sa paggamit ng sibat,
at sa pamamagitan ng teknik na ito nagawa nitong magapi ang daan-daang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkarinig niyon malaking ngiti ang agad namuo sa labi Eros sa kamasayang tinanggap ang ibinigay ng professor sinabi niyang gagawin niya ang lahat para magawang pag-aralan at mamaster ito. Pagkasabi nito naramdaman niya ang pagkapit ng professor sa kanyang balikat at tinapik ito habang sinasabi na ay pangako ni Eros na ligtas itong babalik na nakabakas pa din ang labis na pag-aalala. Bakas naman ang determinasyon sa mukha ng ating bida na nakatingin sa kanya kasunod ang salitang makakayanan niyang pagtagumpayan ang parusang ginawad sa kanya sa kabayagyang ngumiti. Tahimik ang gabi habang naglalakad ang ating bida mula sa pamilihan, hawak niya ang isang milk tea sa kanyang kamay at ilang shopping bags laman ng armor na magagamit niya para sa gerang pupuntahan, nang bigla siyang mapayuko upang iwasan ang isang lumilipad na armas mula sa kanyang likuran. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaluhod kasunod ang pagtanong kung sino ang naglakas ng loob na umatake sa kanya paligid ng pamilihan nang may magsalita mula sa kanyang likuran at sabihing napakabilis ng reaksyon niya para sa isang novice warrior. Nilingan ito ni Eros at nakita ang 5 First Order warrior na may kanya-kanyang espada sa kanilang mga kamay, at mayabang na naglalakad papalapit sa kanya. Seryusong sinabi ni Eros kung nais ba ng mga itong makipaglaban sa ganung lugar na lubhang lantad sa mga tao. Sumagot naman ang isang lalaki sa mayabang na tono at sinabing walang makakapigil sa kanila kasunod ang paglipad papalapit kay Eros at pagpapakawalan ng bronze technique Thorny Tempest. Madali naman itong naiwasan ni Eros na ikinagulat ng lalaki kasunod ang pag-atake gamit ang kanyang splintering fist. Tumama ito sa braso ng lalaki dahilan upang mapasigaw ito at nang akmang aatake muli ang ating bida nang may pagmamakaawang sinabi ng lalaki na huwag niyang ituloy ang kanyang balak. Ngunit hindi natinag si Eros sa halip sinabi niyang oras na para mamatay ang mamamatay tao sabay ang muling pagsuntok na tumama sa mukha nito. Dahil sa lakas ng atakeng iyon walang buhay na bumagsak ang lalaki sa harapan ng 4 pa nitong kasamahan. Laking gulat ng mga ito dahil nagawa niyang talunin ang isang First Order warrior nang hindi man lang pinagpawisan, kasabay ng pagbagsag ng lalaki ang pagbati sa kanya ng system at pagbibigay ng 500 points. Nang makita ito ng 4 na lalaki agad silang naghanda upang sabay-sabay na sumugod ngunit nagawa silang matalo ni Eros sa pamamagitan lamang ng isang malakas na atake. Namatay ang 3 sa 5 lalaki habang ang 2 ay takot na napatakbuhan papalayo. Naisip agad ni Eros na isunugo ng Striker family ang mga lalaking iyon upang siya ay paghigantihan at patayin ngunit hindi sila nagtagumpay sa kanilang balak. Agarang nawawasak ang mga gamit na matamaan ng nagwawalang babae habang paulit-ulit na sinasabon ang kanyang mga tauhan. Sinabi ng babae na walang kwenta ang mga ito dahil hindi nagawang talunin ang isang hamak na novice warrior laban sa 5 silang First Order warrior na inutusan niya. Nakaluhod naman ang 2 lalaking nagwika na masyadong malakas ang nakaharap nila at kung hindi sila nakatakas ay baka napatay din sila nito nang walang kahirap-hirap. Sandali namang kumalma ang pag-uusap nang may marinig silang boses ng isang lalaki at sabihing bakit nila sinalakay si Eros sa loob ng shopping district dagdag pa ng lalaking nagsalita kung nais ba ng mga ito na tuluyang sirain ang reputasyon ng kanilang pamilya. Natigilan silang lahat at bahagyang nakasama ng takot nang makitang naglalakad papalapit si Mr. William. Nang makalapit ito galit nitong sinabi na kapag hindi nila nagawang makuha ang bangkay ng 3 lalaki magkakaroon ng investigasyon at maaaring maituro ito sa kanila. Sinabi naman ng babaeng kaharap na hindi na niya matiis na makitang nagsasaya ang lalaking kamuntikan nang pumatay sa kanilang mga anak. Dagdag pa nito na tumitindi ang kanyang galit dahil sa nangyari kay Tommy na ngayon ay sapilitang napunta sa Road of Death matapos hindi bumalik ang tunay na anyo nito. Itinaas naman ni William ang kanyang kamay dahilan upang tumigil sa pagsisilita ang babae sabay sabing ipaubaya sa kanya ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpapadala kay Eros sa lubhang mapanganib na lugar kasunod ang matalim na tingin sa kawalan. Malakas ang pagbanggit ng pangalan ng bawat warrior bilang paghahanda sa pag-alis patungo sa napakamapanganib na Fortress of Light. Nang makita ang pangalan ni Eros sandaling natigilan ang makhong lalaking nasa harap nilang lahat habang hawak ang kapirasong papel. Ito ay ang kanilang commander na si Stephen Shipley malakas niyang binanggit ang pangalan ni Eros na seryoso namang nakatingin sa kanya habang nasa isip kung bakit hindi makita ng kanyang analytical eye ang impormasyon ng lalaking nasa harap. Sinabi naman nito sa kanilang gawin nila ang lahat upang makabalik ng ligtas kasunod ang pagtalikod. Hindi pa man nakakalayo ang commander ay nagsimula na ang pangungutya ng ibang mga warrior na kilala bilang mga bruiser sa estudyanteng si Eros.
Sinabi ng mga ito na maling lugar ang napuntahan niya kasunod ang malalakas na pagtatawanan. Nilingan naman sila ng commander sa kasinabing itigil ang pangungutya dahil hindi birong lugar ang kanilang pupuntahan, 40 warrior ang inatasan para sa misyon na gagawin nila at kabilang dito ang ating bida na si Forrest Eros. Sa kabila ng utos ng commander na tumahimik ang mga mapanlate na warrior ay patuloy pa din ang pangungutya, kaya't mabilis silang pinadapa at pina-push up bilang parusa. Habang patuloy ang pag-push up ng lahat nakatayo naman si Eros sa harap ng commander na nagsasalita ng pagpapaalala sa kanya, sinabi nito na itinuturing nilang kabilang sa kanila si Eros kaya't kailangan niyang maghanda sa pakikipaglaban. Pagkasabi nito agad niyang inutusan ang lahat na hamanay dahil aalis na sila sa loob ng ilang minuto na agad namang sinunod ng lahat. Sumakay silang lahat sa air shuttle na patungo sa kanilang destinasyon, habang nasa loob nito abala ang lahat sa pagpapalakas bilang paghahanda sa haharaping panganib. Nakaupo namang nag-iisa si Eros habang nakatanaw sa mga kasamahan, at nasa tabi niya ang isang kahon na gawa sa kahoy, nang lapitan siya at kausapin ng isang lalaking nagngangalang Marco. Sinabi nitong isa rin siyang mag-aaral noon ng Galactic Preparatory Academy. Tanong pa nito kung ano ang ginagawa ni Eros sa lubhang napakadelikadong misyon. Seryusong namang sinabi ni Eros na pinadala siya dito bilang parusa, napatanong naman si Marco kung napatapat ba siya sa makapangyarihang pamilya. Dahil kung oo ay magiging mapanganib ito para sa kanya. Pagkasabi nito ay siya ring pagtama ng bote ng inumin sa pader kasunod ang pag-iwas ni Marco. Nakita ng dalawa ang tatlong mayayabang na lalaking kakapasok lang sa silid. Ito ay ang mga mayayabang na bruisers, mabilis namang sinaway naman ni Marco ang mga ito at sinabing maghinay-hinay sa pagbati kay Eros, ngunit walang balak na makinig sa kanya ang mga lalaki at mayabang na sinabing huwag siyang makialam. Agad nakuha ng malaking kahon ang atensyon ng isa sa mga lalaki kaya't mabilis niyang natanong kung ano ang laman nito kasunod ang tangkang pagkapit dito. Ngunit bago pa niya ito mahawakan agad na tinapik ni Eros ang kanyang kamay sabay sabing hindi niya dapat pakialaman ang gamit ng iba na halatang ikinainis naman ng lalaki. Ang pagsaway na ginawa ni Eros ay lalong nagbigay ng matinding pagnanay sa lalaki na makita ang nasa loob ng kahon. Nagtawanan naman ang dalawa pang kasamahan ng nito na halatang nananabik makita ang kahihinatnan ng pagmamatigas ni Eros. Hawak ng lalaki at ni Eros ang kahon na animoy parehong nagbabanta ang mga tingin. Sinabi ni Eros sa lalaki na ang sobrang pagiging mausisa ay nakamamatay kasunod ang pagngisi. Pilit na hinayla ng lalaki ang kahon at sabihin wala siyang oras para sa kalokohan, mabilis ang tangkang pagbuhat niya sa kahon ngunit laking gulat niya nang bahagya lamang niya itong may angat dahil sa sobrang bigat nito. Nagtataka ang kanyang mga mukha na tumingin kay Eros nang sipay nito ang ilalim ng kahon dahilan upang lumabas ang nasa loob nito na kanina pa niya gustong makita. Nagpaikot-ikot ang mahabang sibat sa itaas nilang dalawa kasunod ang pagbagsak nito na agad sinalo ni Eros sabay tutok ng talam sa mismong leeg ng mayabang na lalaki. Napangiwit naman ang lalaki dahil sa ginawa ni Eros, sinabi pa ng ating bida na nagpapakita lang ang kanyang sibat kapag nauuhaw ito sa dugo na ikinagulat ni Marco at ng dalawang kasamahan ng mayabang na lalaki. Mabilis din namang inaalis ni Eros ang nakatutok na sibat sa leeg ng lalaki at sinabing isa lang itong hamak na First Order Warrior at mas barusa ito kumpara sa kanya kasunod ang mapang-asar ng ngiti. Nag-aapoy naman sa galit ang lalaki nang marinig ang mga salitang binitawan ni Eros agad niyang inatake ang ating bida ng malakas na suntok, ngunit dahil sa liksi at lakas ni Eros nagawa niya itong iwasan kasunod ang pagganti ng atake na tumama sa mukha nito. Nang matamaan niya ang lalaki mabilis itong bumagsak sa sahig at nawala ng malay, tangka namang susugod ang dalawa nitong kasamahan ng malakas na sumigaw ang kanilang commander na hindi nila namalayang dumating. Agad nitong sinaway ang mga lalaking naghahanap ng sakit ng katawan at nang tingnan niya ng mabuti nakita niyang walang malay ang isang lalaki dahil sa pagkakasuntok dito ni Eros. Naglakad ang commander papalapit sa kanya habang sinasabi na nagawang mapatumba ng isang studyate ang isang warrior kaya't sapat na ito upang magkaroon ng kahihiyan ang mga bruisers. Sinabi pa nito na tigilan na ang paglalaro at ipunan ang lakas para sa tunay na laban dahil malapit na sila sa kanilang destinasyon.